Ang lihim ng Clark Air Base Hospital. Sa gitna ng lumang Clark Air Base sa Pampanga, nakatayo ang abandonadong ospital na minsang ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig at panahon ng Vietnam War. Sinasabing ito ang naging saksi sa maraming trahedya, mga sundalo na namatay, mga pasyente na hindi nakaligtas, at mga doktor na hindi kinaya ang bigat ng digmaan. Ngayon, ang ospital ay iniwan ng wasak, ngunit ayon sa mga kwento, hindi lahat ng presensya ay nawala. Si Mia, isang nurse na mahilig mag-explore ng mga haunted na lugar, ay nagpasya na pumunta sa Clark Air Base Hospital kasama ang kaibigan niyang si Paolo, isang photographer. Gabi nang dumating sila at ang lugar ay balot ng dilim. Ang gusali ay parang nagmamasid sa kanila. Ang bawat bintana nito ay tila mata na nagbabantay. Habang iniikot nila ang ospital, napansin ni Paolo ang kakaibang tunog ng sapatos na tumatama sa sahig. "Naririnig mo ba yon? Parang may naglalakad sa ibang kwarto," tanong niya. Ngunit nang silipin nila, walang tao. Nagpatuloy sila sa pagkuha ng litrato. Nang makarating sila sa operating room, nagulat sila nang biglang bumukas ang isang drawer na parang may humila rito. Si Mia, na sanay sa mga kwento ng kababalaghan, ay kalmado. Ngunit si Paolo ay tila natatakot na. "Baka hangin lang," sabi ni Mia, kahit nararamdaman niyang kakaiba ang paligid. Habang nasa gitna ng pagkuha ng video, may narinig silang malalim na buntong hininga sa likuran nila. Nang lingunin nila, isang lalaking nakasuot ng lumang uniporme ng sundalo ang nakatayo. Ang mukha nito ay sugatan at puno ng dugo. Sa isang iglap, naglaho ito. "Hindi na ito normal," sabi ni Paolo, nanginginig. Nagdesisyon silang umalis, ngunit habang palabas, ang tunog ng mga stretcher at sigaw ng mga pasyente ay nagsimulang bumalot sa paligid. Para silang nasa ospital na muling gumagana, ngunit lahat ng boses ay puno ng paghihirap at sakit. Pagkalabas nila, halos mawalan ng hininga si Paolo. Ang kamera niya, na puno ng mga kuha mula sa ospital, ay biglang nasira ng walang malinaw na dahilan. Simula noon, hindi na muling binalikan ni Mia ang Clark Air Base Hospital, ngunit patuloy siyang nakakakita ng mga anino sa likod ng kanyang reflection tuwing nasa ospital siya. Ang puno sa likod ng bahay. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, may isang malaking puno ng balete sa likod ng bahay nina Clara. Matagal nang pinaniniwalaan ng mga matatanda na may espiritu ang punong iyon, kaya't binabantayan nila ang mga bata na huwag maglaro sa paligid nito tuwing gabi. Ngunit si Clara, isang dalagang 16 na taong gulang, ay hindi naniniwala sa mga kwentong iyon. Para sa kanya, kwento lang ang lahat para takutin ang mga bata. Isang gabi, habang abala ang kanyang mga magulang sa pananahi at pagluluto, naisipan ni Clara na lumabas ng bahay upang magpahangin. Matingkad ang liwanag ng buwan at tila inaakit siya ng puno ng balete na lumapit. May kakaibang hangin na bumalot sa kanya habang papalapit siya sa puno. Ano ba ang kinakatakutan nila? Puno lang naman ito, bulong niya sa sarili. Habang iniikot niya ang puno, napansin niya ang isang maliit na ukit sa puno. Parang mukha ng tao. Ang mga mata nito tila nakatitig sa kanya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagdulot ito ng kilabot sa kanyang dibdib. Bigla siyang napalingon nang marinig niya ang isang mahina, malamig na boses. "Tulungan mo ako." Napahinto si Clara. Wala siyang makitang tao sa paligid. "Sino ka?" tanong niya. Pilit na pinapalakas ang kanyang loob, ngunit wala siyang sagot na narinig, maliban sa muling pag-ihip ng malamig na hangin. Sinubukan niyang bumalik sa bahay, ngunit habang papalayo siya sa puno, parang lalong bumibigat ang kanyang katawan. Pakiramdam niya'y may kung anong nakakapit sa kanyang likod.
Nang makarating siya sa loob ng bahay, napansin ng kanyang ina na namumutla siya. "Clara, anong nangyari sa'yo?" tanong ng ina. Wala po, inay. Malamig lang siguro sa labas." Hindi niya masabi ang nakita niya. Kinagabihan, habang natutulog si Clara, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Nahihirapan siyang huminga. Pagdilat niya ng mata, nakita niya ang isang maitim na anino sa ibabaw niya. Isang babaeng duguan, walang mga mata at nakangisi. "Binalak mo akong baliwalain," bulong nito. Hindi makagalaw si Clara. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang boses ng babaeng patuloy na tumatawa. Kinabukasan, nagising si Clara na pawis na pawis. Ngunit ang mas nakakakilabot, may mga bakas ng daliri sa kanyang leeg, tila may sumakal sa kanya. Sinubukan niyang sabihin ito sa kanyang mga magulang, ngunit hindi sila naniwala. Mula noon, gabi-gabing nagpapakita ang babaeng espiritu. Hindi na rin makalapit si Clara sa puno, ngunit alam niyang binabantayan siya nito. Hanggang isang araw, nakita na lamang siyang wala ng buhay sa kanyang kwarto. May mga ukit sa kanyang balat, parang mismong puno ng balete ang nagmarka sa kanya. At ang puno sa likod ng bahay. Ang mga dahon nito ay lalong lumago at ang ukit sa puno ay mukhang mas naging malinaw, isang nakangising mukha na parang kumakaway. Ang tagapagbantay ng lawa ng San Pablo. Sa isang tahimik na bayan sa San Pablo, Laguna. Matagal nang umiikot ang kwento tungkol sa lawa ng Sampaloc, isa sa 7 lawa ng lugar. Ayon sa alamat, ang lawa ay dating taniman ng puno ng sampalok na isinumpa ng isang diwata dahil sa kasakiman ng mga may-ari nito. Ngunit may mas nakakikilabot pang lihim na nagkukubli sa ilalim ng malamig nitong tubig. Isang gabi, nagkayayaan sina Lisa, Marco at Anton na magcamping malapit sa lawa. Bagamat may naririnig silang kwento mula sa mga matatanda na huwag magtatagal sa lugar kapag nagdilim, binaliwala nila ito. Iniisip na ito'y katang-isip lamang upang takutin ang mga bata. Habang sila'y nagkwekwentuhan sa paligid ng bonfire, napansin ni Liza ang kakaibang alon sa gitna ng lawa. Ang tahimik ng paligid, pero bakit parang may gumagalaw doon? Tanong niya. Itinuturo ang gitna ng lawa. "Patingin," sagot ni Marco habang sinisilip ang lugar gamit ang flashlight. Sa unang tingin, parang normal lang ang tubig, ngunit bigla itong naging maulap at kulay itim. "Huwag kayong maingay," bulong ni Anton. "Baka may malaking isda." Ngunit hindi isda ang lumitaw. Isang matangkad na nilalang, nakasuot ng basang-basang damit, ang unti-unting umahon mula sa tubig. Ang mukha nito ay natatakpan ng mahabang buhok at ang balat nito ay kulay abo na tila wala ng buhay. "Sino yan?" tanong ni Marco. Pilit pinapakalma ang nanginginig na boses. Biglang bumuka ang bibig ng nilalang, ngunit imbes na boses ay isang malalim na unggol ang lumabas, kasabay ng amoy ng nabubulok na bangkay. Tumayo si Liza. "Alis na tayo dito." Ngunit bago pa sila makatakbo, tila naging mabigat ang kanilang mga paa. Ang lupa sa ilalim nila ay naging malagkit na parang putik, hinihigop sila pababa. "Mga dayo," bulong ng nilalang, "ang lawa ay para sa amin lamang." Habang unti-unting nilalamon ng lupa ang kanilang mga paa, nakita nila ang maraming pares ng mata na sumisilip mula sa tubig. Mga nilalang na parang tao, ngunit may mahahabang galamay at matutulis ng ngipin. Isa-isang lumabas ang mga ito mula sa tubig at dahan-dahang lumapit. Sa huling sandali, nagawa ni Liza na sumigaw, ngunit iyon na ang huli nilang narinig mula sa kanya. Kinaumagahan, ang mga tent nila ay natagpuan ng mga mangingisda sa tabi ng lawa. Walang bakas ng 3. Ang tanging naiwan ay ang basang-basa nilang mga sapatos at isang nakasulat na babala sa lupa.
Ang sinumang sumira sa katahimikan ng lawa ay magbabayad ng kanilang kaluluwa. Mula noon, walang nagtatangkang manatili malapit sa lawa kapag nagdilim. Ngunit kapag tahimik ang gabi at titingnan mo ang gitna ng lawa, makakakita ka ng anino ng isang nilalang, ang tagapagbantay na naghihintay ng mga susunod na biktima.